Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Gusto niyang sumugod sa loob ng rest house ni Leo. Pero mahigpit na nakahawak ang braso ng mami niya. Nakasama niyang sumugod dito nang malaman nila kung saan dinala ng mga kumidnap kay Monica at Andrea. Kasama nila ang mga pulis pati na ang magulang ni Leo at si General Santissimo na kumpare naman ng daddy niya. Nasa loob na ng SWAT at dinig nila ang putukan sa loob. Halos hindi siya humihinga. Nais niyang pumasok pero nangangamba siya na baka atakihin naman ang mami niya. Isa pa'y nangako naman ang general na walang mangyayaring masama sa dalawang babae dahil under control ng mga ito ang sitwasyon. Si Andrea! Sigaw ng mami nito nakatabi at nakayakap sa esposo. Kasunod ito ng mga magulang niyang dumating nang makarating sa mga ito ang nangyari. Diyos ko, ang anak ko! Parang hihimatay ang paghihistorya naman ni Mrs. Rivera. Papalabas na si Andrea ng rest house na nakaalalay rito ang dalawang SWAT. Namumutla ang babae at nanginginig. Nagkaroon ng pag-asa ang puso niya. Kung ligtas si Andrea, malamang naligtas din ang asawa niya. Ilang dipa na lang ang layo ni Andrea nang umalingaw-ngaw ang putok ng barel. Kita niya ang paninigas nito. Nahinto ito sa paglalakad. Bumadha ang takot sa mga mata nito at nawalan ito ng kulay. Saka unti-unting lumingon sa nilabasang bahay. Binundol naman ng kakaibang kaba ang dibdib niya sa nakitang reaksyon nito. May bumubulong sa kanya na may masamang nangyayari. Pumigla siya sa idna at mabilis na tinakbo ang loob ng rest house. Hinarang pa siya ng mga SWAT pero hindi siya nagpapigil. Umakyat siya sa itaas ng hagdanan. Nasa bungad pa lang siya. Nakita na niyang papalabas ng silid si Leo. May pusa sa mga kamay nito. Blanko ang mukha at puno ng dugo ang katawan at kamay. Galit na sinugod niya ito. Walang nakapigil sa kanya na sapakin niya ito at kwelyuhan. Walang hiya ka. Nasaan si Monica? Galit na sigaw niya sa mukha nito. Kung hindi nito iniinda ang suntok niya, natigilan naman ito ng ang pangalan ni Monica para itong nagising sa mahimbing na pagkakatulog. Napakurap-kurap ito at namamasa ang mga mata. Hindi ko sinasadya. Anito, parang batang napaluhod naman sa Leo at humagulhol sa sahig. Napailing at napaatras naman siya. Ilan sandali na tila mawawala ng lakas ang mga tuhod niya. May ideyang pumasok sa isip niya ngunit ayaw tanggapin ang sistema niya. Para siyang nabibingi. Namamanhid rin ang katawan niya. Umuugong ang kanyang tainga. Dahilan upang hindi niya maunawaan ang kung ano ang nais sabihin sa kanya ng isa sa mga SWAT. Hinawi niya ito sa harapan niya at sa nanginginig na tuhod ay dahan-dahan siya nagtungo sa silid na nilabasan ni Leo. May mga pinagkakagaluhan ang mga sundalo. Una niyang nakita ay ang kamay na puno rin ng dugo. Pamilyar iyon sa kanya, lalo na ang singsing na nasa kamay nito. Monica! Nilapitan niya ito. Kahit pa hindi niya alam kung kakayanin niya ang sitwasyong aabutan niya rito. Tumabi naman ang isa sa mga sundalo para bigyan siya ng espasyo. Puno ng dugo. May isang nagbibigay ng pressure sa kanang bahagi ng tiyan ni Monica. Si Monica, nakahandusay sa sahig at agaw buhay. Mabilis siyang lumuhod at kinalong ang ulo nito. Parating na ang paramedics. Ani naman ng sundalo na hindi niya pinapansin. Please hold on. Nanula sa labi niya habang yakap-yakap ang ulo nito. Dumating ka. Wika nito.
Ngumiti ito ng bahagya sa kanya. Please, don't talk baby. Save your strength. Dadalhin ka namin sa hospital. May bikig sa lalamunan niya sa nakikitang ayos ni Monica. Parang nais madurog ng puso niya habang yakap-yakap ito. Marahang umiling naman si Monica. Pumikit ito at malungkot na ngumiti sa kanya. Huminga ng ilang ulit si Monica habang habol nito ang paghinga. Mahal kita. Mahal kita. I love you too. I love you baby. Sagot niya sa asawa. Kahit ayaw niyang ipakita na nanghihina siya sa nakikitang kalagayan nito, hindi na niya napigil ang sarili. Bumuhos ang mga luha niya at napahagulhol siya. Isinubsob niya ang mukha sa buhok nito. Nanginginig siya. Ang buo niyang katawan dahil takot na takot siya. Naririnig niyang humihikbi naman si Monica. Pilit nitong iniyakap ang braso sa leeg niya. Don't leave me, Monica. Please maawa ka sa akin. Hindi ko kaya. Huwag mo akong iiwan ng ganito. Hagulhol niya nang maramdamang gumaan ang kamay nitong nakayakap sa kanya. Agad niyang sinalo ang kamay nitong dumadaos-dos. Sa nanlalabong mga mata, pilit niyang inaaninag ang mukha ni Monica. Nakatingin lang rin ito sa kanya. Ang malulungkot na mga mata nito. Hindi na kayang makapagsalita dahil sa panghihina sa pagkawala ng dugo nito. Monica! Dinala niya sa labi niya ang duguan nitong kamay. Mahigpit ang pagkakahawak niya roon. Umaasang hindi rin ito bibitaw sa kanya. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Monica bago ito maliit na ngumiti sa kanya. Tila tinatanggap na nito ang kapalaran. Kaya unti-unting pumikit ang mga mata nito. No baby, no. Please. Yumuyugyug ang mga balikat niya. Ramdam niya ang unti-unting paghulagpo sa kanya ni Monica. I love you. Sana noon pa minahal na niya ito. Sana noon pa sinabi niya na mahal niya ito. I love you. Sana narinig pa siya nito. Parang sasabog ang ulo niyang sabu-sabunot niya habang nakaupo sa loob ng chapel na nasa loob rin ng hospital kung saan nila dinala si Monica. Hanggang ngayon ay nasa ICU pa rin si Monica. Hindi niya kayang maghintay roon at pakinggan ang iyakan ng mga kapamilya nito at ng mami niya. Nadudurog ang puso niya at pinanghihinaan siya ng loob. Mabubuhay si Monica. Alam niya. Sigurado siya. Napadpad siya rito nang maglakad siya sa wala sa sarili. Pumasok siya sa loob ng chapel at doon umiiyak. Nagmamakaawa siyang iligtas ang asawa niya. Kahit bawasan na lang ang buhay na mayroon siya, payag siya. Ibibigay niya ang lahat makaligtas lang si Monica at muli niyang mayakap ito. Hinding-hindi niya kakayanin kung mawawala ito. Mababaliw siya. Naramdaman niyang may inaupo sa tabi niya. Hindi niya iyon nilingon dahil wala siyang interes sa mga nangyayari sa paligid niya. Ang isip niya ay nakafocus lang sa pagdarasal para sa kaligtasan ng asawa. Pinatakbo niya ako. Ani nang tumabi sa kanya. Nilingon niya ito at nakita niya si Andrea na nakatingin sa harap ng altar habang tumutulo ang luha nito. Hindi siya kumibo dahil hindi niya alam at hindi niya nauunawaan ang sinasabi nito. Halos hindi na nga niya naririnig iyon. Samantalang ako, nagdadalawang isip na tulungan siya. Binala ko siyang iwan roon at hindi kalagan. Pumiyok ito. Pero nang ako na ang malagay sa alanganin, hindi siya nagdalawang isip na patakbuhin ako. Tumakbo ako. Hindi ko siya nilingon. Nagtagis ang bangang niya sa narinig. Ngayon nauunawaan na niya kung ano ang sinasabi ni Andrea.
I thought galit siya sa akin at wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Na napaka-selfish niya. But I was wrong. I failed to see how she wanted to protect me. Kahit noon pa man. Kahit hindi na niya ako nilalapitan noong lumalaki na kami. Kapag kailangan ko ng tulong, nandyan siya. Para sa akin. Nakikipag-away at handang makipagbasag ulo para ipagtanggol ako. I failed to say that because I was blinded of my jealousy. Muli itong napahagulhol sa harapan niya. Huminga ng makailang beses si Andrea. Bago ito nagpatuloy. Nanatili naman siyang walang imik at nakikinig lang. Nagsiselos ako sa mga atensyong nakukuha niya. Siya ang nagkakaroon ng tunay na kaibigan. And you? Ani ni Andrea at nilingon siya nito. Naaalala ko na kahit nakikisali kang asarin si Monica. Lagi kang nakangiti kapag napag-uusapan siya. Nangunot ang noo niya at nilingon ito. Not to humiliate but seems you adored her. Hindi ba sinapak mo pa nga noon si Dave nang sadyain niyang itulak si Monica sa pool? At nagalit ka kay Bench nang pagtawanan ni Bench si Monica noong Christmas party. Natigilan naman siya. Yes, he did that. Natatandaan niya noon na naiinis siya kapag nilalait ni Bench si Monica. Kahit paminsan ay nakikibuli siya sa mga ito. Hindi niya naman pinintasan ng panlabas ang anyo nito. At nakikisali lang siya sa pambubuli noon kay Monica. Dahil hindi niya alam kung ano ang ere-react kapag tinutokso siya dahil madalas na magpakyut sa kanya ang babae. Pero natatandaan niya rin na natutuwa siya rito kapag nasa bahay nila ito. Bunso siya at sabik sa kapatid na babae na kailangang protektahan. Pero hindi damsel si Monica. Monica is a strong and independent woman. Hanga siya sa kakayahan nitong panindigan ang mga desisyon nito. Ang tapang nitong magpakyut sa kanya na kahit minsan ay nauuwi sa kantsawan. Yes, noon pa man ay napapansin na niya si Monica. Pero ni minsan hindi sumagi sa isip niya na kailangan siya nito. Nang makasama na niya ito at makilala ng husto, saka nahulog ang loob niya kay Monica. He fell in love with her hard. Kung noon siguro niya ito mas napagtuunan ng pansin, baka noon pa man ay minahal na niya ito. Baka hindi na nito kailangan na pikutin siya. At hindi na sana siya magagalit dito. Hindi na sana nangyari ang lahat ng ito kung nag-umpisa lang sila sa tama. Wala na siyang pakialam doon. Mahal na niya si Monica. At kung mabibigyan siya ng isa pang pagkakataon, patutunayan niya iyon. Babawi siya sa lahat. Mag-uumpisa silang muli. I love her. Yun lang ang nasabi niya kay Andrea. Karapatan nitong malaman ang nararamdaman niya. Alam ko. Nakakaunawang humiti ito sa kanya. Na magsama tayong tatlo sa iisang bahay. Alam kong mahal mo na siya. Nakikita ko ang pangungulila sa mga mata mo kapag ninanakawan mo siya ng tingin, Anton. Kaya rin, hindi mo magawang sipingan ako kahit na anong pagpipilit ko sa'yo. Hindi siya mahirap mahalin, Andrea. Yun ang sinasabi ng lahat. Wika nito. Pero wala na roon ang pait. At hindi ako nakaligtas doon. I love my sister. Ngayon ko lang naunawaan yun at sana hindi pa huli ang lahat. Gusto ko ding magkaayos kami. Mabubuhay siya, Andrea. She's a fighter. Anton! Napalingon siya sa mami niya na nasa chapel. Si Monica. Hindi na niya itinuloy ang sasabihin nito at mabilis na siyang kumilos at tinakbo ang kinaroroonan ng asawa niya.
Ligtas na si Monica. Kahit papaano ay nakahinga siya ng maluwag. Inilipat na ito sa silid mula sa ICU. Pero under monitoring pa rin ang asawa niya. Sinigurado naman ng doktor na ligtas na ito at kailangan na lang ng pahinga. Malalim siyang napabuntong hininga. Para ngayon lang siya nakahinga ng maayos. Simula pa kahapon. Buong akala niya ay mawawala na sa kanya si Monica. Buti na lang talaga, lumaban ito. Hinaplos niya ang noo nito at hinawi ang hibla ng buhok. Papalayo sa mukha nito. Maputla pa rin si Monica dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanya. Hinalikan niya ito sa noo at ginagap ang kamay nito, saka iyon dinala sa pisngi niya. Napapikit siya nang maramdaman ang init na nagmumula sa palad nito. Anton, I need to talk to you. Rinig kong ani ng daddy ni Monica mula sa likuran ko. Sa kanilang uli na alala na naririto rin pala sa loob ng silid ang pamilya ni Monica, pati na rin ang mami at daddy ko. Napabuntong hininga ako. Alam kong alam nila ang nangyayari, pati na rin ang pagsasama nilang tatlo nila Monica at Andrea sa bahay nilang mag-asawa. Tumayo siya at hinarap ang daddy ni Monica. Isang malakas na sapak naman ang sumalubong sa kanya. Napasinghap ang mami ko, habang nagtatagis naman ang bagang ng daddy ko. Pero hindi ito kumibo. Nakita niya pang hinawakan ng daddy niya ang braso ng mami niya para pigilan na lapitan siya. Ang stepmother naman ni Monica at humakbang ng isa pa para pigilan ang asawa. Who gave you the right na parang ibahay ang mga anak ko? Galit na sigaw nito sa kanya. Hinihingal ito sa galit at namumutla ang mukha nito. It's me, Dad. Singit naman ni Andrea. Ako ang nakaisip ng lahat ng yon. Napabaling naman dito ang tingin ng ama nito. Pinagtatakpan mo ang... I'm telling the truth, Daddy. Tumaas ang boses ni Andrea upang muling pigilan ang ama nito. Napatiimbagang naman ang ama nito at mas lalong dumilim ang anyo. Binasa muna ni Andrea ang nanunuyo niyang mga labi bago nagsalita. Ako ang kumumbinsi kay Anton na makipagbalikan sa akin. Ako rin ang nagkaisip na magpanggap kaming mag-asawa nang malaman kong nawawala ng alaala si... Hindi na natapos ni Andrea ang sasabihin nito nang sugurin ito ng mami ni Monica. Nakakapasok lang sa loob ng hospital. At saktong narinig ang mga sinasabi ni Andrea. Nagkagulo ang lahat hanggang sa mailayo si Andrea sa mami ni Monica. Paano mo nagawa sa anak ko yon? Manang-mana ka talaga sa ina mo. Tumigil ka na, ano ba? Singhal na awat naman dito ng daddy ni Monica. Umiiyak naman si Andrea na muling bumaling sa ina ni Monica. I'm so sorry, tita. Huwag mo akong matita-tita. Huminahon ka nga. Sigaw naman ang biyanan niyang lalaki. Tumigil ka na kung hindi. Kung hindi ano? Wala kang kwenta. Dahil sa'yo, dahil sa mga kagaguhan mo, kaya ang anak ko ang nagbabayad. Natahimik naman ang daddy ni Monica at Andrea. Bumadha ang guilt sa mukha nito. Walang nakapagsalita kahit isa sa kanila. Maging ang mga magulang niya. At kasalanan ko rin. Maya-maya ay sabi ng ina ni Monica. Sana noon palang inalayo ko na ang anak ko. Anito habang parang inuupos na kandila na paupo ito. Kinabog naman ang kaba ang kanyang dibdib. Kumuyom ang kanyang kamao. I'm sorry. Alam ko po na walang kapatawaran ang ginawa ko kay Monica. Pero please, bigyan niyo po kami ng pagkakataon na dalawa. I want to be with her. When she wakes up, I want to tell her how much I love her. No! Mariing putol naman ang ina ni Monica. Hinding-hindi ko nahahayaan na mapalapit pa sa inyo ang anak ko. Ma'am, lahat sila ay napalingon sa nagsalita. Si Monica,
Mapupungay ang mga matang nakatingin sa kanila. Halatang nanghihina pa ito. Agad na lumapit ang ina nito rito. Gusto niya rin sanang makipag-unahan sa pakikipaglapit kay Monica para makamusta ito. Pero pinigilan niya ang sarili. Hinayaan niyang ang mga magulang nito ang unang makalapit dito. Naramdaman niya ang pagpatong ng kamay ng daddy niya sa balikat niya. Halika na muna anak. Hayaan mo na muna sila. Anito sa kanya. Marahan siyang tumango at nagpagiya sa mga itong lumabas. Maaliwalas ang langit. Malamig ang simoy ng hangin. Kaya naman hindi ganoon kasakit sa balat ang sikat ng araw na dumadampi sa balat niya. Pinuno niya ng hangin ang kanyang dibdib. Pilit na pinagluluwag ang naninikip na dibdib. 5 years na pala. Pero ang sakit at kirot na nasa puso niya ay hindi pa rin nawawala. Walang araw na hindi siya nasasaktan. Naglalakad siya sa manipis na damo na hawak ang isang pumpum ng mga puting tulips. Huminto lamang siya sa isang lapida. Nag-squat siya at inalis ang mga nalaglag na dahon. Saka inilapag ang dalang bulaklak. Marahan niyang hinahaplos ang pangalan na nakaukit sa lapida. Muli may lungkot na umahon sa kanyang dibdib. May puwang sa puso niya na alam niyang hindi na maaalis kahit kailan pa. Nag-alay siya ng mumunting dasal at nanatili roon ng mga ilang oras pa. Bumuntong hininga siya habang malayang nililipad ng hangin ang kanyang isipan. Napukaw lang siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Kinuha niya iyon at agad na sinagot ang tawag. Hello Andrea, where are you? Tila inis na anito sa kanya. Napasulyap naman siya sa lapida. May dinaanan lang ako. Sagot niya rito. Papunta ka na ba rito? Yeah, bakit? Nagpapabili si mami ng orange. Pwede bang ikaw na ang dumaan sa supermarket? Hindi ako makaalis dito dahil sa anak mo. Ayaw akong bitawan. Reklamo nito. Pero alam niya nagbibiro lang ito. Maya-maya pa ay nakikipagtalo na ito sa kabilang linya. Kasunod niyon ay ang tinig ng isang mumunting prinsesa na nakakapagpangiti sa kanya. Daddy! Halos matulig naman siya sa lakas ng tili ng anak niya. Yes, my princess. What is it? Nangingiting tugon naman niya rito. Sisinok-sinok ito sa kabilang linya at gumagaralgal ang tinig. Ayaw po akong payagan ni mami na ikis si baby. Sumbong nito sa kanya. Natawa naman siya. Baby, baka naman kasi naiistorbo mo ang baby sa pagtulog. Uy, kasi lagi na siyang sleep daddy. She's so snob. Malakas naman siyang natawa at muling napasulyap sa lapida. Napabuntong hininga siya at tumayo na. Akala niya kasi nasa tiyan pa siya ni mami, kaya siya tulog ng tulog. Princess, huwag ka masyadong maingay dyan para hindi masira ang tulog ni baby. Aniya rito. Nakikinita na niya ang pagsimangot ng anak niya. Masyadong na-spoil ito kay Andrea, ang anak niya, kaya naman sanay itong nakukuha ang gusto nito. Hindi ko na siya little sister. Don't say that, Clarissa Marie. That's bad. Wika naman niya. Seryoso ang tinig niyang sabi sa anak. I'm sorry, Daddy. Parang maamong tupa na anito. I love you, Daddy. I love you too, Princess. Papunta na ako dyan. Pinatay na niya ang tawag at isinuksok ang cellphone sa bulsa niya. Goodbye for now, my love. Aniya bago tumalikod at tinungo ang kotse niya. Dumaan muna siya sa fruit stand at bumili ng iniuutos ni Andrea sa kanya bago dumiretso sa hospital. Umakyat siya sa 3rd floor ng hospital kung nasaan ang mga private room. Naabutan niya sa labas pa ang biyanan na lalaki na may kausap ni isang doktor. Marahil ay kakilala nito. Tinanguan niya lang ito at hindi na lumapit dahil mukhang seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa. Pinihit niya ang pintuan ng silid at itinulak iyon papasok.
Napangiti siya nang makita niya si Monica na nakaupo sa hospital bed at nakasandal sa headboard habang nasa mga bisig nito ang bagong silang nilang anak. Namumutla pa ito at kita niya ang pagod sa mukha nito, pero hindi niya pagsasawa ang magandang mukha nito. Ngumiti rin ito sa kanya. Walang ibang tao sa loob. "Hi wife." Nakangiting bati niya rito. Tinabihan niya ito sa kama at hinalikan sa labi bago yumuko para halikan sa noo ang baby nila. "How's the new mommy?" Malambing na tanong niya sa asawa. "Pagod pero masaya. Tingnan mo siya oh, ang gandang-ganda niya." Nagniningning ang mga mata nitong sabi habang namamanghang nakatingin sa mukha ng bunso nila. "Of course. Pretty kaya ang mami niya." Aniya at hinalikan ito sa pisngi. Natawa naman ang asawa niya. "Bolero ka talaga." At nakairap sa kanya pero nakangiti naman. "Daddy!" Sabay silang napatingin sa pintuan nang pumasok doon si Clarissa, ang 3 taong gulang na panganay nila. Sa likod nito ay si Andrea na malaki na rin ang tiyan dahil 7 buwan ng buntis ito. "Mapapaanak ako ng walang oras dyan sa anak ninyo." Natatawang wika nito habang iiling-iling. Agad naman tumakbo papalapit sa kanya si Clarissa at nagpakarga. "Clarissa, hindi mo dapat masyadong pinapagod si tita ninang mo kasi mapapagod rin ang baby niya." Pagalit dito ni Monica. Lumabi naman si Clarissa at sumubsob sa leeg niya. "I'm sorry tita ninang." Mahinang bulong nito. "You're forgiven. Just kiss me baby." Ani naman ni Andrea. Mabilis naman na sumunod si Clarissa. Bumaba ito sa pagkakakalong niya at nilapitan nito si Andrea. Bahagya namang yumuko si Andrea kahit hirap sa laki ng tiyan nito para tanggapin ang halik ng anak niya. "Hello." Ani naman ni Dave na kararating lang. Pumasok ito at kinarga si Clarissa para halikan. "How's our new ate?" "I'm fine, Tito Ninong." Humahagikik na sagot naman ni Clarissa na umiiwas sa halik naman ni Dave. "And how's my lovely wife?" Baling naman ito kay Andrea. 2 taong kasal na ang mga ito. Inakbayan nito ang babae at mabilis na hinalikan sa mga labi nito. "Bakit ngayon ka lang?" Tanong naman dito ni Andrea na yumakap sa baywang ng asawa. "Traffic. Inabot ako ng rush hour." Saglit na nakipagkwentuhan pa sa kanila ang mag-asawa bago nagpaalam. Isinama na ng mga ito si Clarissa pa uwi. Tulog na tulog siya oh." Aniya na ang tinutukoy ay ang baby nila. "Baka ngawit ka na, ako muna ang maghiheles sa kanya." Umiling naman si Monica. "No, okay lang ako." Nung baby si Clarissa, hindi ko siya masyadong nakakarga dahil pinag-aagawan nila mami at daddy. Naiiling na wika nito. Natawa naman siya. Halos ayaw bitawan ng mga biyanan niya si Clarissa noong ipinanganak ito ni Monica. Idagdag pa ang mga magulang niya na halos hindi na magkandatuto sa apo, kahit hindi naman unang apo ng mga ito. Buti na lang nasa Australia si Tessa, kung hindi makikipag-agawan din ang kaibigan mo na yon. Nasa Australia na kasi nakabase na Tessa at ang Kuya Travis niya. Pinetisyon si Tessa ng mga magulang at nagpasya na doon na manirahan kasama ang kuya niya para matigil na sa politika. Muntik na kasing maambush ang kapatid niya noong huling tumakbo ito. Halos mag-hysterical naman ang hipag niya noon at tinakot pa ang kuya niya na iiwanan nito, na ikinatakot naman ang kapatid niya dahil seryoso na ang hipag niya. Uuwi daw sila sa binyag ni baby. Tumango-tango siya sa sinabi ng asawa. "Teka, saan ka nga pala galing kanina?" Tanong nito sa kanya. "Nagpunta ka ba sa sementeryo?" Marahan naman siyang tumango. "Sinisisi mo pa rin ba ang sarili mo?" Natahimik naman siya. Nang malaman kasi niyang nagdalang tao si Monica at nakunan ito, hindi na nawala ang sakit na nadama niya para sa anak na hindi man lang nasilayan. 5 years old na sana siya ngayon. Wika niya sa asawa.
Lumamlam naman ang mga mata ni Monica. Ibinaba nito sa tabi nito ang anak nila at ibinuka ang mga bisig para yakapin siya. Nagpakulong naman siya sa bisig ng asawa. Kasama na siya ng Panginoon ngayon at ginagabayan tayo. Nasa paraiso na siya, kaya hindi mo na kailangang sisihin pa ang sarili mo. Walang may gusto sa mga nangyari. Nagawa ko na rin patawarin ang sarili ko. Sana ganoon ka rin, Anton. Parang may bikig sa lalamunan niya at nagiinit ang mga mata niya. Humigpit ang yakap niya kay Monica. I love you. Bulong niya sa asawa. I love you too, Anton. Bulong naman niya rito. Hinalikan pa nito ang pisngi niya. Napangiti siya at kahit papaano ay gumaan ang loob niya. Si Monica lang ang nakakagawa nun. Nagagawa nitong pagaanin ang loob niya kahit gaano pa kabigat iyon. Hindi niya alam ang gagawin kung nawala ito ng tuluyan sa kanya noon. Nagpapasalamat siya dahil nailigtas ito at nakasama niya pa rin hanggang sa ngayon. Araw-araw na niyang sinasabi kung gaano niya ito kamahal. Kung gaano siya kasaya na nagigis na niya itong kayakap sa umaga. Siya nga pala, tumawag nga pala si Leo. Ani nang kumalas siya sa asawa. O bakit raw? Nakabalik na ba si Father mula sa missionary niya? Leo has been servant of God. Matapos nitong makalayo buhat sa 2 taong pagkakakulong, ay pumasok ito sa pagiging seminarista at naglingkod sa Panginoon. Nagkakilala ito sa kulungan ng mga nangangaral tungkol sa Biblia. Doon raw nito nakilala ang sarili at ang totoong nais paglaanan ng kanyang pagmamahal ang Panginoon. Gusto niya raw na siya ang magbinyag kay baby. Kinuha niya ang kamay ni Monica at nilaro-laro iyon sa palad niya bago dinala sa mga labi niya. At siya raw ang magkakasal sa atin. Nangunot naman ang noo ni Monica bago unti-unting nanlalaki ang mga mata. Anton, it's been 5 years since I proposed to you. Hindi ko na nabanggit dahil kapos pa ako sa budget. Nagkaproblema kasi ang kumpanyang pinapasukan niya. Kaya nag-decide na lang siya magnegosyo. At ngayong sapat na ang perang ipon ko, I want us to marry again. Kasal na walang pandaraya at magbibigkas na mahal natin ang isa't isa. Naluluhang napatitig naman sa kanya si Monica. Dinukot naman niya ang singsing sa bulsa niya at lumuhod sa ibaba ng kama. Will you marry me again, Monica? This time because you love me. And I love you with all my heart. Naluluhang tanong niya rito. Yes, of course. I'll marry you. Umiiyak na sagot naman ni Monica. Napangiti siya. Kinuha ang singsing sa kaheta at isinuot iyon sa kamay ni Monica. Hinalikan niya ang kamay nito bago tumayo at salubungin ng halik ang labi ng asawa. I love you, Monica. I love you so much.